Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagtapos na ang 2025 Provincial Skills Competitions na ginanap sa Iliana Bay Integrated Computer College Incorporated. Pinangunahan ito ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development o TESD. Ating alamin ang kabuuan ng balitang yan sa report ni Farhana Cabalo. Pagbibigay pugay sa kahusayan at dedikasyon ng mga technical vocational trainees ang isinagawa sa awarding of winners of the Provincial Skills Competition sa Iliana Bay Integrated Computer College Incorporated. Sa pangunguna ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development o TESD, isang seremonya ng pagkilala sa mga nagwagi sa iba't ibang kategorya mula sa carpentry, electrical installation, information technology at marami pang iba. Nagpakita ang bawat kalahok ng mataas na antas ng kasanayan at pagiging professional na nagpapatunay sa kalidad ng technical vocational training sa probinsya. Ayon kay MBHTE TESD Provincial Director Salek Mangelen, ang kompetisyong ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga pinakamahusay kundi sa pagbibigay inspirasyon sa mas maraming kabataan na tahakin ang landas ng technical vocational education. Kami po sa TESD, kumbaga we are giving this opportunity doon po sa ating mga kabataan na dito po sa TechVoc, meron silang may opportunity na naghihintay po sa kanila. No? Yung mga short-term courses natin, bagamat short-term lang yan, ay posibleng magbibigay po yan sa kanila ng oportunidad in terms of employment, no? Not just locally, but even po sa overseas employment. Samantala, buong pagmamalaki namang ibinahagi ng Iliana Bay President Pendalide Beda na bukas ang kanilang institusyon upang mas pagtibayin pa ang kakayahan ng bawat Bangsamoro. Una, gusto nating ipaalam sa mga kababayan natin, be it yung kabataan o yung mga katandaan natin na kaya pang magtrabaho, is subukan nyo. Hindi lang subukan. Siguro tingnan nyo kung kayo ay halimbawa may kaalaman sa carpentry, i-enhance pa natin yun pag nakapag-training kayo para malaman nyo kung paano ang pagta-training, paano ang malagay sa tamang pamamaraan yung pagka-carpentry mo, pagka-plumbing mo, pagka-electrical mo, kung may mga knowledge ka dyan. So malaking tulong ito. Buong pasasalamat naman ng ipinabot ng isa sa mga nagwaging si Vice Shahara Lumanggal sa BARM government para sa ganitong klase ng mga programa. Thank you so much po sa BARM kasi bumuo po sila ng ganitong program na nakakatulong sa mga bata na gusto ma-enhance ang kanilang skills at learning po. Ang mga nagwagi sa Provincial Skills Competition ay magkakaroon ng pagkakataong kumatawan sa probinsya sa mas mataas na antas ng kompetisyon kung saan muli nilang ipapakita ang kanilang husay at talento. Ang tagumpay ng kaganapang ito ay nagpapakita ng matibay na suporta ng lokal na pamahalaan at ng MBHTE sa pagpapalakas ng technical vocational education na mahalaga sa pagbuo ng isang mas matatag at maunlad na Bangsamoro Region. Farhana Cabalo, BIO News. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsusumikap ng BARM Marawi Rehabilitation Program sa ilalim ng Office of the Chief Minister sa pagbibigay ng kinakailangang tulong medikal ng mga apektadong komunidad sa Marawi City. Isinagawa ng MRP ang sunod-sunod na medical outreach activities para sa mga internally displaced persons na naninirahan ng temporary at permanent shelters mula July 29 hanggang August 7, 2025. Ang mga medical mission ay bahagi ng Mobile Healthcare Initiative ng MRP na isang pangunahing programa na layuning dalhin ang abot-kaya at inklusibong serbisyong pangkalusugan sa mga maralitang populasyong naaapektuhan ng Marawi Siege noong 2017. Suporta ito sa 12-point priority agenda ng pamahalaang Bangsamoro para sa rehabilitasyon at muling pagbangon ng Marawi. Noong Hulyo 29 at 31, isinagawa ang mga medical outreach sa Area 7, sa Gonsongan Shelter at CRS Shelter. Umabot sa 153 IDPs, kabilang ang mga bata, buntis, may kapansanan at matatanda ang nakatanggap ng libreng konsultasyon at pangunahing gamot.
Karamihan sa mga tinugunang kaso ay karaniwang sakit, gaya ng ubo, lagnat at sipon. Isang emergency case ang nagrespondehan ng agaran kung saan ang pasyente ay dumanas ng oxygen desaturation at agad na dinala sa Amay Pakpak Medical Center gamit ang Land Patient Transport Service ng MRP. Nagpatuloy ang inisyatiba noong August 6 sa Area 1 sa Gunsongan Shelter kung saan 65 IDPs ang nabigyang muli ng libreng konsultasyon at gamot. Sumunod na araw, August 7, ay nagtungo ang grupo sa Bakwit Village, Pinundolonan Shelter at 70 IDPs mula sa mga vulnerableng sektor ang natulungan, katulad ng dati, sa pamamagitan ng libreng gamutan at pamamahagi ng gamot. Ang MRP ay patuloy sa pagsasagawa ng lingguhang medical missions bilang bahagi ng kanilang mas malawak na layunin na mapagaan ang pasaning pangkalusugan at maiwasan ang mga public health risks sa mga komunidad sa shelter. Sa tulong ng mga volunteer doctors at dedikadong health teams, nananatiling matatag ang adhikain ng programa na gawing abot kamay ang serbisyong medikal para sa lahat ng naapektuhan ng sigalot sa Marawi. Bilang bahagi ng layunin nitong paigtingin ang legal na edukasyon sa mga lalawigang isla, nagkaloob ang Bangsamoro Attorney General's Office sa pakikipagtulungan sa Support to Bangsamoro Transition o SUBATRE program ng mga digital equipment at legal references sa Mindanao State University College of Law, Tawi-Tawi, nito lamang August 3, 2025. Kabilang sa donasyong ibinigay ang 2 high-end na laptop, mga printer at 150 na aklat tungkol sa batas at Sharia na naglalayong mapalawak ang digital access at mapaigting ang kapasidad sa pananaliksik sa probinsyang malayo sa mainland. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan ng Bago sa MSU upang paunlarin ang legal na edukasyon sa rehiyon. Ayon kay Bangsamoro Attorney General Attorney Bantuas Lokman, karapat-dapat na magkaroon ng pantay na suporta at kagamitan ang mga law students sa mga isla tulad ng sa mga major centers at pinagtibay nito ang patuloy na suporta ng regional government para sa legal na edukasyon. Naniniwala ang Bago na ang pakikipagtulungan sa MSU at iba pang institusyong legal ay magiging tuloy-tuloy at makabuluhan. Alinsunod sa mas malawak na adhikain ng pamahalaang Bangsamoro na palakasin ang sistemang pangkatarungan sa rehiyon. Noong buwan ng June, nauna na ring ipinaabot ng Bago sa MSU Marawi ang Strategic Plan for Strengthening Legal Education in the Philippines. Isang plano upang mapabuti ang kalidad ng legal na edukasyon ng universidad sa pamamagitan ng pagsunod sa pambansang pamantayan habang tumutugon sa natatanging pangangailangan ng Bangsamoro. Matagumpay na naidaos ang 3 araw na pagsasanay na pinamagatang Pamana, Tuloy sa Kasaysayan, Manalaysay 25 Training. Nito lamang August 5 to 7, 2025 sa Alnor Conference Hall, Cotabato City. Sa pagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage at National Commission on Muslim Filipinos. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mananaliksik at cultural workers sa larangan ng historical research, oral history at heritage preservation. Bahagi ito ng mas malawak na layunin na makabuo ng makasaysayang salaysay na nakaugat sa kultura ng Bangsamoro. Sinimula ng training sa pagtatalakay ng mga batayang konsepto ng historical research, kabilang ang mga archival research, mga teknik sa dokumentasyon at metodolohiyang ginagamit sa pag-aaral ng kasaysayan. Itinampok naman sa pangalawang araw ang aktwal na pagsasanay sa oral history documentation kung saan bukod sa theoretical na kaalaman, isinagawa rin ang hands-on workshop para sa mas praktikal na karanasan. Sa hapon, tinalakay ang kasaysayan ng Mindanao at ang kahalagahan ng konserbasyon ng pamana bilang bahagi ng pagpapalawak ng pananaw ng mga kalahok. Sa ikahuling araw ng naturang training, isinagawa ang Module 4 Write Shop kung saan iprenesenta ng mga kalahok ang kanilang local history research topics at nagbigay naman ang mga facilitators ng feedback at suhestyon sa mga panukala.
Tinapos ang training sa isang synthesis ng mga natutunan at formal na pamamahagi ng certificate sa mga kalahok. Nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat si BCPCH Chairperson Salem Lingasa sa mga tagapagsalita at lahat ng aktibong lumahok sa training. Aniya, ang ganitong mga inisyatiba ay mahalaga sa patuloy na pangangalaga at pagpapayabong ng kasaysayan at kulturang Bangsamoro. Inanunsyo rin ang kaikalawang yugto ng Manalaysay 25 Training Series na gaganapin sa Metro Manila sa mga susunod na buwan at inaasahang mas advanced na kaalaman ang ibabahagi rito. Gayon din ang mas malawak na kolaborasyon ng mga local historians at cultural workers sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kasama ang BARMM. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.